okasyon. Candon City Division, tara na! Kumusta mga bata? Isang masaya at makabuluhang paglalakbay na naman ang ating pagsasaluhan ngayon. Narito tayo sa Tiradpas Network DepEd Candon City Teleskwela, kanlungan ng kaalaman tungo sa kahusayan at kaunlaran para sa asignaturang Filipino sa ikalawang baitang. Ako nga pala si Teacher Christine, ang inyong guro. Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa kahalagahan ng kalinisan sa ating kalusugan. Ito ay hango sa most essential learning competency na nagagamit ang naunang kaalaman o karanasan sa pag-unawa ng napakinggang teksto. Sa araw na ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, nasasabi ang kahalagahan ng kalinisan. Ikalawa, na iisa-isa ang paraan ng paglilinis ng kapaligiran. At pangatlo, na isasagawa ang kalinisan sa kapaligiran. Bago natin simulan ang ating aralin, tignan natin ang larawang ito. Ano ang masasabi mo dito? Ano kaya ang dapat nating gawin? Upang mas madali nating masagutan ang mga tanong na ito, basahin natin ang isang tula na pinamagatang Magtulungan Tayo. Magtulungan tayo. Tayo nang maglinis ng ating bakuran. Dapat alagaan, mahalin ang kalusugan. Hirap at sakit ating maiiwasan kung tayo ay laging nagtutulungan. Kaya nga, kumilos bata man matanda. Huwag hintayin, sakit ay mapala. Laging isaisip, maglinis sa tuwina. Pagtutulungan ang susi para guminhawa. Ayon sa ating binasang tula, ano ang dapat nating gawin sa ating bakuran? Tayo ay dapat maglinis sa ating bakuran. Ano naman ang maiiwasan kung tayo ay maglilinis sa ating kapaligiran? Maiiwasan ang hirap at sakit kung tayo ay magtutulungan. Ano naman ang susi para tayo ay guminhawa? Pagtutulungan ang susi para guminhawa. Ngayon naman mga bata, mayroon akong ibabahaging isang maikling kwento. Ngunit bago iyan, tignan muna natin ang ating talasalitaan sa araw na ito. Ang unang salita ay sanhi. Ang ibig sabihin ng salitang sanhi ay dahilan. Ang pagkain ng matatamis ang sanhi ng pagkakasakit ng kaniyang ngipin. Ang ating ikalawang salita ay nakatambak. Ang ibig sabihin ng salitang nakatambak ay naipon. Maraming nakatambak na basura kaya mabaho ang paligid. Ang pangatlong salita ay pinamumugaran. Ang ibig sabihin ng salitang pinamumugaran ay pinamamahayan. Ang mga nakatambak na gulong ay pwedeng pamugaran ng lamok. Ang ating pang-apat na salita ay salot. Ang ibig sabihin ng salitang salot ay sakit. Ang COVID-19 ay isang salot na dumapo sa mga tao sa buong mundo. At ang panglimang salita ay nalalanghap. Ang ibig sabihin ng salitang nalalanghap ay naaamoy. Preskong hangin ang nalalanghap kapag malinis ang ating kapaligiran. Ngayon mga bata, basahin natin ang isang kwento na pinamagatang Kumilos at Magkaisa. Kumilos at magkaisa. Maraming patapong bagay sa ating paligid
tulad ng mga basyo ng bote, plastik na nakatambak sa mga basurahan at looban ng ilang kabahayan. Ang mga lumang dyaryo at maruruming damit ay nagkalat din kung minsan. Para sa iba, ang mga ito ay basura lamang. Patapon at wala ng silbi, kaya naman ang ating kapaligiran ay punong-puno ng mga kalat. Pinamumugaran tuloy ang mga ito ng mga daga at insekto. Pinagmumulan din ang mga ito ng pagbabara ng mga daluyan ng tubig at sanhi ng pagbaha. Nakasasama din ang ilan sa mga ito. Nagiging sanhi ito ng pagdumi at pagbaho ng hanging ating nalalanghap. Huwag na nating hintayin ang salot na idudulot ng mga basura. Panahon na para tayo ay kumilos at magkaisa. Ayon sa ating nabasang kwento, ano ang dapat nating gawin upang maging malinis ang ating kapaligiran? Tayo ay magtulungan sa paglilinis sa ating kapaligiran. Ano naman ang kahalagahan ng kalinisan sa ating kalusugan? Mahalaga ang kalinisan sa ating kalusugan upang hindi tayo magkasakit. Mga bata, palagi nating tandaan na ang pagpapanatili sa kalinisan ng ating kapaligiran ay mahalaga upang kalusugan ay mapangalagaan. Ngayon, subukan nating sagutan ang mga sumusunod ayon sa ating napakinggang teksto. Kumuha ng sagutang papel at isulat ang tama kung ang pangungusap ay nagpapakita ng tamang gawain at isulat naman ang mali kung ito ay mali. Una, nagtatapon ako ng basura sa tamang tapunan. Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay tama. Pangalawang bilang. Itinatapon ko ang aking basura kung saan-saan. Ano naman ang tamang sagot? Ang sagot ay mali. Huwag tayong magtapon ng basura kung saan-saan. Pangatlong bilang. Tumutulong ako sa proyektong pangkalinisan sa aming barangay. Tama ba o mali? Ang sagot ay tama. Pang-apat na bilang. Inihihiwalay ko ang nabubulok sa di nabubulok na basura. Ang sagot ay tama. At pang-limang bilang, tinatakpan ko ang basurahan upang hindi mangamoy at maiwasan ang pagkalat ng mikrobyo. Magaling! Ito ay tama. Mga bata, inaasahan ko na gagawin ninyo ang ating napag-aralan upang kalusugan ay ating mapangalagaan. Hanggang sa muli. Paalam!